Hello guys, good day. This is Laking Davao once again and welcome back to my channel guys. Ayan. Magandang araw sa inyo lahat guys, no? At nandito tayo ngayon sa along JP Laurel Avenue, no? So, yun. Magkakaroon lang tayo ng konting update dito guys about dito sa isa sa mga dinedevelop dito, no? Sa along JP Laurel or this now we call the Greater Bahada area. Ayan, no? So ito guys, no? So doon banda yung Abriza Mall Complex, no? This is the new developments here, no? Yung mga bago, mga new one dito, no? As we can see it here, yung Avida Towers Abriza, no? The second Avida Towers here, no, in Davao City. Ayan. So ito yung pag-uusapan natin guys, no. Ito no. Ito yung we will do a quick update about this project dito guys, no. Ito kasi guys, dahil gusto ko tong i-update dahil ito ay isa sa mga homegrown developer, no. It is developed by the SLDC, no, or the Santos Land Developments Corporation. Ayan, no. So siguro yung sa mga iba, mga hindi nakakaalam, marami na tong Santos Land Development Corporation. Marami na silang they are over 40 years in making housing communities here inside the city of Davao, no. Isa na dyan guys, ang pinakakilala is yung land nila na isa sa mga pinakamalaki na dinevelop nila ay yung land nila dyan sa Lanang, no. And now tinatawag natin Nova Tierra Village, no. Ayan, yan yung sa kanila guys, no. Marami pa guys, no. Marami pang mga kanilang dinevelop dito, no. So ngayon, ayan, no. Ayan guys. So ngayon guys, ito naman tayo, no. Kasi itong area nito guys, gustong-gusto ko talaga to i-update at saka kasi it's a memorable place also for me, no. Lalo na sa akin, no. So ano ba yung project dyan, Laking Davao? So ito ho, no. The project here is an 18-story building which is nakikita nyo ngayon na naka-top off na, actually for finishing touches na lang yan, no. That is the Ivory Residence, no. It is an 18-story building nga, no. Ayan. And then yung nakikita nyo dito is yan yung amenities, no. So ngayon nakikita natin dito guys na they have installed another tower crane already. So para saan ba tong tower crane na ito, no? Ito guys, itong tower crane na ito, this is the indication that the obsidian suites, no, is now starting to rise, no. Ayan. Ano yung obsidian suites? It is a hotel guys. Pero yung itatayo dito na hotel guys, it is a 10-story hotel. Pero medyo classy to na hotel, no. Ayan, no. It will have different kinds of mga room na no, merong mga executive rooms, meron din naman silang mga standards, no. Meron premium, no, premium standards, meron na yan, no. Medyo nasa 4-star hotel ito, no. 4 to 5-star hotel, no. Ayan. Kaya to makipagsabayan sa mga Royal Mandaya Hotel. And in fact, in just front of that, meron din dito, no. Ito na kasi yung ginagawa ngayon na under renovation. Ewan ko kung renovation ba to or they will make a new one, no. Itong dinedevelop ngayon naman is the Big 8 corporation, no. Ito ang dinedevelop ngayon, yung former Durian Hotel, no. Pero anyways, balik muna tayo dito guys. Ayan. So guys, as I said guys, malaki masyado ang parang memorable nito lalo na sa akin guys, no? You know guys, when we on our first early years here in Davao City, as I said nga, kasi
'di ba, migrated lang kami dito sa Davao City. Dito ho kami nakatira, no? Ayan, dito sa Santos Land, Santos Compound, no? Ayan. Hindi ako nagkakamali, door 3 kami, no? Door 3 or door 2. Ayan, ganyan. Medyo matagal na kasi. Kaya guys, medyo kinalakihan ko nga tong area na ito, no? Ito, wala pa to. Ito katabi namin dito, guys. Dito ako medyo makulit. Dito ako nagkukulit, no? Burmaheco compound kasi yan dyan dati, no? Diyan yung mga diyan ako nangungulit at diyan ako naglalaro ako lagi sa mga yung mga nakaparada diyan ng mga pison, backhoe, no? Ayan. Yung mga tractors diyan, no? Ayan, medyo ka-vibes ko yung mga mekaniko dyan, saka yung mga anak na mga mekaniko. Ewan ko nasa na sila ngayon, no? Sana ayan, no? Ayan, itong area na ito. So ito yung Burmaheco, and then this one is yung Santos Compound. Ayan. Parang hindi ako nagkakamali kasi guys, yung may-ari nitong Burmaheco Compound yata before, dito rin nakatira, no, sa may Santos Compound yata. Parang ganoon parang may somewhere may something like that, or yung may-ari pa or something sa mga isa sa mga kasi naka-rent lang din yata sila Ayan. So, kaya sabi ko memorable tong area na to. This was the first early years ko dito sa Davao City. Wala pa talaga itong Davao City, guys, nung pagdadating ko dito. Nalulungkot ako noon dahil wala ngang kahit mall dito no? Ayan. Kaya sabi ko sa inyo, I witnessed the rising of the Victoria Plaza Mall here, no? Kasi dito nga makulit. Ayan. Dito lang ako tumatawid, no? Dito, ito mismo, no? Ayan. Ayan. Kasi to dito, guys, may tinayo sila dito parang dati to, guys, kung naalala nyo, Discovery, no? Puro mga games and garments dito dati, no? Dati nung ginagawa pa yung Victoria Plaza, yan, dito kami dumadaan, no, ng mga kaibigan ko dito na galing dito sa mga anak mga dito sa Burmaheco. Ayan, yung mga mekaniko, anak nila, no? Ayan, dyan kami, makulit kami kasi pinapanood namin yung dahil kalampagan yung ginagawa tong Victoria Plaza, no? Yun. Naririnig namin yung parang may binabaon na malalaking poste. Ayan, no? Ayan, so yun, no? Medyo, ayan, tapat itong Abriza Mall Complex, no? Ayan, sabi ko sa inyo, parang yan, guys, yung area na yan, it's a kangkungan, no? Parang yun yung term, no? It's like a swamp area. Even this Victoria Plaza, guys, no? Yung area ng Victoria Plaza, it's a parang swamp area yan dyan, guys, no? Parang yan na, parang kangkungan, no? Yan. So dito kasi on our first years, guys, dito kami napatira, nag-rent kami dito. Since kasi ginagawa pa yung house namin, no, somewhere near here na village, no? Ayan. So until sa under construction pa yun, nakatira kami dito for how many years, no? So yun. Pati yung mga dito, no, yung mga nakatira din dito dati, naging family friend na rin namin, no, until now, no? Kung kahit nasa na sila ngayon, may mga bahay-bahay na rin, may medyo kanya-kanya kasi lahat nga kami, yung mga nakatira dito, halos lahat na kasi parang pa lang ang Davao City noon, guys, no, yung parang nagde-develop pa lang ng mga housing, ganyan, no, mga ganyan, wala pa nga masyado. Ayan, so yun, no? Kaya ako guys, no, baka magtaka kayo bakit laking Davao yung inano ko, kasi yun yung inano ko talaga, guys, no. I am laking Davao, dito ako lumaki, no. Although I am not naturally born Davaoenyo, but I include myself as a Davaoenyo kasi dito ako lumaki, and I really love this place. Pinagmamalaki ko to kahit sa mga kaibigan ko sa Luzon, no. I always tell them what is the advantage of living here and what is the disadvantage doon sa area na kung saan kami dati, no. Ayan. Although nandoon pa rin naman yung aming bahay at ancestors house,
pauwi-uwi kami doon. Pero it's the same Metro Manila, no? Nothing changed. Ganon pa rin. Nagbabago lang is yung mga facade, mga ano, pero as always the same, mga tao ganon pa rin, burara, mga ano, ayan, no? Medyo may mga ano, no? Ganyan, medyo nakakalungkot lang, no? Merong iba talaga walang mga pakialam sa mga paligid, no? Nakakapanghinayang. Sana maano, no? Kasi naman din doon, hindi ko naman nilalahat, pero meron din naman kasi mga ibang mga kapitan, kaya nga tayo nga may mga kapitan sa parang barangay para namang mga tulog, no? Tanggap ng mga sweldo. Ayan. So anyways guys, ayan, no? So this place is really memorable to me, no? Ayan. Pagpasok mo dito, mga bahay-bahay na yan dyan, housing, front, left and right na ano, no? Left and right, tapos pahaba doon, ganon. Ayan, no? Ayan. So ngayon, ito na siya, no? It's a condominium, no? It's a mixed-use development. It has a residential building, and of course the Obsidian Suites is now rising, no? The 10-story Obsidian Suites, no? And ayan, no, kasi itong Obsidians and Ivory Residence, ayan, no, they will share the amenities of this, ano, yan yung nasa gitna nila, guys. Yan yung mga amenities, yan yung amenities, guys, no? Andyan yung pool, andyan lahat, no? Ayan, no? And then sa baba nito, guys, yung mga ground and second level, guys, is a car park area, no? I think dito rin sa Obsidian Residence, sa Obsidian Suites, kaya medyo tumagal din sila dito. Tumagal sila sa base, no? Or yung sa foundation din ito, guys, no? Ayan. Kasi medyo feeling ko rin kaya talaga hinuli itong Obsidian Suites, dahil they have really a small place, no? Parang pasukan. Since nauna to si Bormaheco mag-develop, kaya wala siyang lugar, no? Kung mahirap, kung sinabay din to si Obsidian Suites, mahirap magdala ng mga mag-unload or magpapasok ng mga kagamitan para dyan sa ginagawang condominium. So inuna lang muna nila yung sa mga pinaka back portion, which is the condominium, and then itong sinunod na nila tong amenities nila, and now the last part, they are starting to rise the Obsidian Residence, the 10-story Obsidian Residence. Ayan. Ito rin naman, no, guys, no, maganda na rin ang nangyari dito sa ano, guys, no, sa Bormaheco. Itong Bormaheco compound, guys, malaki talaga to, no? Diyan. Naalala ko yan dati, parang may bundok-bundok pa kami dyan sa bandang likod. Diyan kami diyan kami naglalaro, no? Tapos diyan yung mga tractor, no? Kahit kung ano-ano, basta nilalaro namin. Walang tigil yung gwardiya kakapito sa amin, mga bata kami. Ayan, naalala ko yun, no? So, namimiss ko yung mga kalaro ko dyan, no? Sila, ewan ko nasa na sila Manny. Ayan. So anyways, guys, no, that's it, no? And now this is the JP Laurel already, no? So ito naman, dito naman tayo, since nandito na rin tayo, ito naman ang pag-usapan natin, itong Durian, the former Durian Hotel, no? So ngayon, under construction na siya. It is now owned by the Big 8 Corporation, no? Big 8 Corporation Hotels is, makikita nyo yan, guys, no? Especially in Tagum City, doon na nagumpisa, no? Yung Big 8 Hotel doon, and sa Digos, no? Ayan. So ngayon, ito yung kanilang dinedevelop ngayon dito sa Davao. Binili na nila nitong dating former Durian Hotel. I can still remember, guys, no, itong former Durian Hotel. The owner kasi nito, guys, syempre homegrown, no, taga dito sa atin. Ayan, no. Kung hindi nyo maano, guys, no, yung Royal Bread House, ayan, it has the same owner, no. Parang kasi yung Royal Bread House yata, I think is sa asawa, sa girl, and then ito naman, itong hotel na ito is their family business. Ayan, no. So ngayon, ayan, so ang pinakaunang tinayo dito, guys, is ito lang, no, ito lang na hotel,
Itong 4-story, I think 4-story or parang 4 level hotel lang, no? And then extension na lang to, ginawa tong 12-story building, no? It was one of the high-rise building or 12-story building here along JP Laurel in the 1990s era, guys, no? Kasama niya si Price Tower, no, ng dito sa may Price Hotel, no? Yan, yun lang silang dalawa lang, yung mga 1990s era, ito lang silang dalawa. And then the far north part, no, nitong along JP Laurel Avenue is yung Grand Regal Hotel na. So yun lang, no, yun lang. Imagine, guys, no, on the 1990s era talaga, no, medyo ganun yun pala mga nakatayo dito sa Davao City. Pero but by that time meron na tayong mga flyover, no, ginagawa yan. Witness din ako pagkagawa doon ng dyan sa itong Buhangin flyover dito, guys, no, kasi before naalala ko yan dati, yung pag-aakyat ka ng Buhangin, kailangan bumilo lahat ng sasakyan paakyat, no, yung dyan mismo sa may yung along ng ano na yan, yung parang may bahay dyan na ngayon Camellia na, dating parang bahay yan dyan, guys, lumang bahay, ayan, no. Bumibelo lahat ng mga sasakyan paakyat dyan, grabe ka steep yung paakyat dyan, no. And I can still remember there 2 lanes lang to, and then gravel na yung sa mga after, and then naging 4 lanes, and now the JP Laurel is unti-unti nagiging turn into 6 lanes na, no, 3 lanes per direction na, no. They are tawag nito, nag-ano na sila, no, yung expand and widening, no, all over JP Laurel. So yun, guys, no, ito medyo I don't know what happened here. Siguro pinag-aaralan pa to at pinag-aanohan pa to ng engineer. Pero may mga works naman, no, may gumagalaw sa loob, I think, no, kasi natanggal na nila yung mga lumang ano. So I think siguro may inaano lang dito yung engineer. What would be their syempre tinignan mo na to, i-check pa to ng engineer, guys, no, since matagal na to nakatenga at matagal na to ano. Pero usually naman kasi yung mga dating panahon, guys, medyo mas matibay yata yung mga dating panahon, talagang pure buhos yan, no. Hindi yan katulad ngayon na parang fabricated tapos they will puzzle, no, ay parang ayan, no, ayan. So ngayon siguro baka pinag-aaralan to, I don't know, kasi no, wala kasing nilabas pa yung itong Big 8 Corporation if they will stick for the 12-story hotel, no, itong sa extension, or i-expand pa nila yan, no, mag-e-extend pa sila, no, kasi pwede pa yan, guys, usually kasi natatandaan nyo, guys, yung mga ibang structures before, di ba, pagka may nakikita kayong structures ng mga lumang buildings dati, may makikita kayong mga lampas-lampas na mga bakal. The purpose nyan kasi, guys, for example, ang purpose kasi nyan is for in case of extension, no, ayan. So it means ano na yan, na pwede pa yan siya i-extend. So siguro ngayon pinag-aaralan lang to ng mga engineers, yan, no, kung makakayanan ba or whatever. So antay-antay na lang natin yung update nito, no. Ayan, so that's it, guys, no. Yan lang yung ating update dito sa area. Ito lang talaga sinadya ko, guys, itong dito sa may dating Santos compound, no, na ngayon ay tinayo ng Ivory Residence. Again, yung Ivory Residence, guys, that is an 18-story condominium, no. Ayan, ito. And then ngayon, and then sumunod is yung kanilang amenities. And then ngayon, itatayo na tong Obsidian Suites. Okay, so that's it, guys, no. Thank you so much, and please like and share the video, guys, no? Okay, sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, please do so, subscribe na kayo, and hit nyo na rin yung notification bell para ma-notify kayo every time I will upload a video tungkol sa mga development dito sa Metro Davao. Ayan, so guys, maraming salamat sa inyo lahat,
no, tayo ay mag-iingat sa ating pang-araw-araw na mga ginagawa, no, dahil yung mga mahal natin sa buhay ay nag-aantayan sa atin na tayo ay makauwi ng matiwasay. Okay? So, thank you so much guys. God bless us all and adios.